Kamusta po kayo dyan? Alam ko na may kanya-kanya kayong ginagawa habang nakikinig. Binabati ko po pala ang lahat ng bumubuo ng channel na ito. Pati na rin ang kaibigan ko na nasa Dominican Republic ngayon. Sa kanya ko narinig ang kwentong to. Heto na po at sisimulan ko na ang kwento. May kaibigan ako na galing sa interracial family. Ang ibig sabihin po nito, ang pamilya niya ay may iba't ibang lahi. Ang mama niya ay Pinay na nakapangasawa ng taga-Dominican Republic. Ang mga pinsan naman niya ay may iba't ibang lahi, tulad ng Chinese, American at Italian. Napaka-diverse ng pamilya nila. Naikwento niya sa akin noon kasi dito siya nag-aral ng kolehiyo sa Pinas. Sakto na naging classmate ko siya sa kurso ko. Itago na lang po natin siya sa pangalang Curlin. Meron daw kaso doon sa Dominican Republic na kinalimutan na ng mga tao doon. Ang mga nakakaalala na lang daw ay ang mga pamilya at kaibigan. Ang kaso ay patungkol sa biglaang pagkawala ng lalaki sa isang lake o lawa sa Tagalog. Ngunit walang nakakaalam kung anong rason ang paglaho nito. May mga nakapagsabi na hindi daw talaga siya nawala dahil ang huling kita daw sa kanya ay naglalakad ang lalaki sa tabi ng lawa at ang lawa daw na yon ay sikat sa mga usapin patungkol sa pagpapakita ng mga multo at misteryosong bagay na nangyayari doon. Bago raw mawala ang lalaki, ay nakita pa itong naglalakad na parang wala sa sarili papunta sa lawa. Malamlam ang mata at mabagal ang paggalaw. Isang buwan nang makalipas ay natagpuan na lamang na wala ng buhay ang lalaki sa lawa. May ilan silang nadiskubre patungkol sa kaso. Ang lalaki ay may koneksyon sa isang tao na taga doon sa kanila na gumagawa ng mga witchcraft bilang business. Ang tao na yon ay nagbibigay ng serbisyo, kapalit ang ilang kondisyon. Halimbawa ay pagbibigay ng pera, depende sa napag-usapan ng dalawa. May mga nakapagsabi na ang nawawalang lalaki at natagpo ang patay sa lawa ay isinumpa ng taong gumagawa ng witchcraft dahil sa isang mabigat na dahilan. Hindi raw sumunod sa usapan ng lalaki at binali ang napagkasunduan. Kaya pala ilang linggo na nawala sa sarili ang lalaki bago nawala at naging sanhi ng pagkamatay nito. Malamang sa malamang daw ay isinumpa ito ng taong yon. Nung araw na matagpo ang patay ang lalaki, ay lumipat na rin daw ang taong gumagawa ng mga witchcraft sa lugar na walang nakakaalam. Wala ding nahanap na ebidensya ang mga otoridad at kinalimutan na lang ang kasong yon. Isa pa ay madalas daw ay hindi naman nakakamit ang hustisya sa bansang yon, kaya maraming krimen ang nakakalagpas. Nang maikwento sa akin ito ng kaibigan ko, ay naintindihan ko talaga siya. Kasi kahit dito sa Pinas, usong mga kulam at barang. Hindi ko akalain na kahit sa ibang bansa pala ay may ganun din. Mas lalo akong nalungkot nung malaman ko sa kaibigan ko na dati pala niyang kasintahan ang lalaking naglaho. Kaya ganun na lamang ang lungkot niya habang ikinikwento niya sa akin ito. Three years old pa lang ako noon nang mangyari ito. Obviously po, syempre hindi ko na naaalala to. Ang mama ko na lang ang nagkwento nung lumaki na ako. Ako po si Olivia. Taga dito po ako sa Bataan. Patungkol ito sa tito ko na nakapangasawa ng Mexican. Ang pangalan ng asawa niya ay Carmen. Nung ikalawang taon ng pagsasama nila, nagloko ang tito ko. Sabi ng mama ko, siguro dahil noong nagpakasal ang dalawa ay bata pa sila. 19 years old lang sila nung nagpakasal at yun ang unang girlfriend ng tito ko. Madalas daw hindi umuuwi ang tito ko sa bahay nila at biglang nalaman ng asawa niya na nambababae pala ang tito ko. Ayon kay mama, lumapit sa amin si Carmen na umiiyak. Nagmamakaawa na pagsabihan ng tito ko. Pinagsabihan naman ng mama ko si tito bilang nakatatandang kapatid. Pero ang katwiran palagi ni tito, nakakatakot daw kung magalit si Carmen. Iba daw ang ugali at ang huling sabi niya kay mama ay plano niya nang iwan si Carmen at ibahay na ang bagong babae. Hindi sang-ayon si mama kaya galit na galit siya kay tito. Lalo na't awang-awa si mama kay Carmen na sobrang naghihirap dahil buntis pala ito. Isang linggo pagtapos ng pag-uusap ni mama at tito, bigla raw nagkasakit si tito. Binisita siya ni mama sa bahay nila.
Ibang-iba ang itsura nito. Pagkakita kay Mama ay parang aso itong umaangil. Galit na galit ang itsura. Umiiyak sa tabi si Carmen habang nagkikwento kay Mama na pagka-uwi daw nito mula sa kabit ay gano'n na daw ang ugali ni Tito. Hindi na daw ito nagsasalita at panay ang angil at ungol. Sa gabi naman ay nakatulala lang ito sa kisame at biglang tatayo, uhulihin ang butike tsaka kakainin. Habang nagkikwento si Carmen ay biglang tumayo ang tito ko. Sinundan siya nila Mama at natagpuan nila na tinutungga ang galon ng tubig. Parang ulol daw ito na uhaw na uhaw. Sinubukang awatin siya pero mas malakas si Tito at tinatabig lang sila Mama. Nakaubos daw si Tito ng lampas 8 litrong tubig. Ang hindi alam ng Mama ko ay masama daw pala yon. Nung gabi na yon, doon na tumuloy si Mama. Pero kinaumagahan, hindi na nagising si Tito. Dinala siya sa ospital at 5 oras na nakoma. At hindi nagtagal ay binawian ng buhay. Ang sabi ng doktor, nagkaroon daw ng brain damage si Tito dahil sa sobrang inom ng tubig. Ang tawag daw doon ay water intoxication. Masama raw sa katawan ng tao ang uminom ng tubig 5 litro pataas dahil magkakaroon ng electrolyte imbalance sa loob ng katawan. Sobrang naawa si Mama kay Carmen na hindi na magkamayaw sa pag-iyak. Paano na raw siya mabubuhay? Matapos ang 1 buwan, binisita ulit ni Mama si Carmen sa bahay dahil wala na itong paramdam. Yun pala ay lumipad na ito pabalik ng Mexico. Ang nakakapangilabot ay nang mabuksan ang apartment na tinutuluyan ni Carmen, sa kwarto nito ay may bagay na natagpuan si Mama na nalaman niya na nagpa-practice pala ng brujeria si Carmen. Ang brujeria ay isang uri ng witchcraft na malamang ay natutunan nito sa Mexico. Doon na pagtagpi-tagpi ni Mama na si Carmen ang may gawa kung bakit nagbago ang ugali ni Tito at nauwi sa pagkamatay nito. Magandang araw sa inyo mga kapasta. Hindi ko alam kung kailan nyo ito mababasa, pero willing naman po akong maghintay dahil palagi po akong nakikinig sa inyo, pati na sa ibang channel ni Sir Neb. Dahil real account ko ang gamit ko sa pag-send, ay hihilingin ko lang po na maitago ang pagkakakilanlan ko sa pangalang Regina. Bata pa lang po ako, sa edad na 5 taong gulang ay palagi akong nagkakaroon ng mga bangungot. Hindi lang basta-bastang bangungot, masasama talaga siya. Palagi kong napapanaginipan ang papa ko na namamatay sa brutal na paraan. Meron na nabaril siya sa ulo, nasagasaan ng malaking truck at nalunod sa dagat. Meron naman na palagi kong na-experience ang astral projection na parang pakiramdam ko ay humihiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko. Dahil nakikita ko talaga ang sarili ko habang natutulog ako, tapos hindi ako makahinga. Dahil sa experience ko na yon, naging mahina ang katawan ko. Palagi akong sakitin at madalas na absent sa school. Kahit wala naman akong hika ay madalas ay nahihirapan akong huminga. Lalo na sa madaling araw. Yung pakiramdam na parang malalagot na ang hininga ko. Nagtuloy-tuloy ang mga pagbisita ng bangungot hanggang sa mag-14 years old ako. Dumating sa punto na takot akong matulog at sinubukan kong hindi matulog ng 3 araw. Kaya nahimatay ako at naisugod sa Medicare. Dehydrated lang daw ako at kulang sa tulog. At sabi ng doktor, wala naman daw komplikasyon sa katawan ko, kaya nakauwi rin kami kaagad. Doktor na mismo ang nagsabi na wala talaga silang nakikita na masamang nangyayari sa katawan ko. Sabi ng lola ko parang may umaagaw o kumukuha daw ng enerhiya ko. Kaya ang pamilya ko, dinala na nila ako sa kaibigan nilang tradisyonal na manggagamot. Hindi daw albularyo ang tawag sa kanya. Bagamat Pinoy daw siya, ay 10 taon siyang nagtrabaho sa Serbia at doon natuto ng mga spells at witchcraft na kakaiba dito sa Pilipinas. Ang pagkakatanda ko, may hinanda siyang mga herbal tea na ipinainom niya sa akin. May isang baso ng tubig siya na nakalagay sa clear na lalagyan. Sinawsaw niya yung puting tela dun sa malinis na tubig habang bumubulong ng dasal gamit ang Serbian language. Pagkatapos ng ilang minuto, nagulat kaming lahat kasi yung puting tela na isinawsaw niya sa tubig, nakapitan siya ng itim na dumi na hindi namin malaman kung saan nanggaling. Kasi 'di ba, kitang-kita namin na malinis ang tubig na ginamit. Paliwanag ng tradisyonal na manggagamot,
ay yung itim na duming kumapit sa tela ay mga itim na espiritu sa katawan ko. Yun daw ang dahilan kung bakit palagi akong binabangungot at kung bakit mahina ang katawan ko. Dahil kinakain daw nito ang enerhiya ko. Pagkatapos ay sinunog nila ang tela. Matapos ang ritual na yon, guminhawa at gumaan ang pakiramdam ko na never ko talagang naramdaman noon. Hindi na rin ako binabangungot at mas mahimbing na ang tulog ko. Ayon sa manggagamot, posible raw na noong baby ako ay nadala ako sa lugar kung saang maraming masasamang enerhiya. Ang mga sanggol daw kasi ay mabilis kapitan. Mabuti na lamang ay nakatagpo kami ng mahusay na manggagamot. Magandang umaga o hapon sa inyo, kung saan man tayo ngayon nakikinig. Isa ako sa mga naging fan ng mga ganitong uri ng channel. Sa katunayan, mas gusto kong nakikinig sa ganito kaysa sa ibang vlogger. Kapag matagal ka na palang nakikinig ay may nagtutulak na rin sa'yo na magbahagi na rin. Kasi alam ko na bawat isa sa atin ay may nakakatakot na karanasan talaga. Ako po si Guadalupe, taga Tondo, Manila. Ang kuya makoy ko ay isang magician. Yun din ang pangunahing pinagkakakitaan niya. Kasama siya nagpe-perform tuwing fiesta sa bayan ng iba't ibang probinsya. Naalala ko 9 years old ako noon. Akala ko talaga totoo na may magic ang mga magician. Kasi ayaw naman sa akin sabihin ng kuya ko kung paano niya yun nagagawa. Ang sinasabi niya lang ay may powers daw siya. Nito lang nung tumanda na ako na pinag-aaralan pala nila at may tricks silang ginagawa para magmukhang magic. Dahil isa ako sa #1 fan ng kuya ko noon, ay sabi ko gusto ko ring mag-magic. Naalala ko na tinititigan ko ng sobrang tagal ang baso sa pag-aakalang lulutang ito pag hindi ka kumukurap, pero ayaw. Araw-araw ako nagpa-practice. Sinubukan ko muna sa papel, lapis at iba pang mas magagaan na bagay. Nagulat na lang ako isang araw, biglang lumutang ang lapis. Mga 2 seconds lang siya nangyari. Kasi nagulat talaga ako. Paano ko yun nagawa? Hanggang sa sinubukan ko sa baso at laking gulat ko talaga na napalutang ko ito. Alam ko na merong hindi maniniwala pero nagawa ko talaga yun. Naalala ko tuwang-tuwa ako kasi pwede na ako maging magician. Ilang linggo akong nagsanay sa loob lang ng kwarto ko kasi gusto ko talaga paglaki ko noon ay maging magician tulad ni kuya. Hanggang sa bumisita sa bahay namin si Tita Remedios. Noong nagmano ako at tumampi ang kamay niya sa noo ko, ay mabilis niya itong binitiwan na parang napaso siya. Sa kanya sinabi kila mama, "Bakit may masamang espiritu sa katawan ni Lupeng?" Pagkasabi ni tita noon, ay nakaramdam ako na parang may humihila sa tiyan ko at saka ako nasuka. Natakot kaming lahat kasi yung isinuka ko itim na itim, samantalang wala naman akong kinain na itim noon. Tinatanong na nila ako kung ano daw ba ang ginawa ko. Pero umiiling lang ako. Natatakot kasi akong sabihin sa kanila na kaya kong pagalawin ang bagay gamit lang ang pagtitig. Ang sumunod na nangyari, pinainom nila ako ng sleeping pills. Tulog na ako noon kaya wala na akong alam sa nangyari. Ang sabi lang nila sa akin ay itinapat daw ako sa apoy tsaka sila nagdasal. Kaya pala paggising ko noon, ang init-init ng pakiramdam ko. Parang nilalagnat ako. Yun daw ang senyales na aalis na ang masamang espiritu sa katawan ko. Mukhang totoo naman na napaalis nila. Kasi kahit anong subok ko na pagalawin at paangatin ang gamit, ay ayaw na talaga. Para bang nawalan ako bigla ng magic. Medyo nalungkot ako at nagdamdam kasi ang naiisip ko noon, ayaw lang talaga ako maging magician ng pamilya ko. Nung tumanda ako, dun ko naunawaan na merong ngang pumasok na masamang espiritu sa katawan ko. Kaya nagawa ko ang mga bagay na yon. Kadalasan daw talaga, ang pinapasukan ng enerhiya ng masasamang espiritu ay kapag may kagustuhan ng isang tao. Kaya nga raw may ibang tao na nakagagawa ng masamang bagay tapos bigla nilang sasabihin na hindi nila alam kung paano yun nangyari. Sa kaso ko, bata pa lang naman ako noon, kaya nadaan pa sa dasal. Ngayon po masaya akong ibahagi sa inyo na marunong na akong gumawa ng iba't ibang magic tricks. At oo, ang kuya ko ang nagturo sa akin. Minsan nagpe-perform ako sa ibang lugar o kaya kapag may events sa school. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat po sa mga nakinig.
Hanggang sa muli. Hello po, Shadow Weavers. Ang pangalan ko ay Delilah. Sobrang tagal na ng pangyayari na ito. Di ko na nga po gaanong matandaan kung year 2008 or 2007 siya. Basta nangyari ito sa isang okasyon na dinaluhan ko. Invited ako ng 7th birthday party ng isa sa inaanak ko. Medyo bongga ang celebration kasi ang daming bisita. Meron ding magician na binayaran sila para ma-entertain ang mga bata. Naalala ko, nandun ako sa gilid, nakaupo, katabi ang candy pantry. Pamilyar po kayo siguro, di ba, na kapag nagpe-perform ang isang magician, may isa silang tricks na ginagawa. Yun yung tatakutin ang audience na puputulin ang ulo o katawan ng kukuhaning volunteer. Pero ang totoo ay may tricks lang na ginagawa. Isa sa tricks na yon ang ginawa ng magician na dumating. Pagkaakyat niya sa maliit na stage, excited ng mga bata. Nagtanong siya kung sinong mag-volunteer sa mga bata na gumawa ng magic kasama siya. Siyempre marami ang mga batang nagtaas ng kamay, pero ang kinuha niya ay yung chubby at cute na batang lalaki sa unahan. Pinadapa siya dun sa table at pinapikit. Tapos naglabas siya ng mahabang itak. Napatili pa nga ang mga bata. Ako naman ang iniisip ko, normal lang naman yun kasi alam ko naman na hindi naman talaga puputulin ng magician ang katawan ng bata. Kasama lang talaga yun sa tricks. Pinabilang ng magician ang mga bata hanggang 3. Tapos sa kanya akmang tatagain ang ulo ng bata. Pero nagulat na lang ako kasi pagtingin ko sa gilid, merong kadadating lang na nakasuot din ng magician. At parang sinasabi niya na sorry daw at na-late siya. Tapos nagtataka ako, meron ng magician sa stage. Saka ko napagtanto na may nagpanggap palang magician bago dumating ang tunay na binayaran nilang magician. Nung nagbibilang ng mga bata, napansin din ang kadadating lang na totoong magician. Tumakbo agad siya sa stage at inagawang itak kasi puputulin na talaga ng peking magician ang ulo ng isang bata. Tapos ayaw pa niyang magpaawat. Doon naming lahat na bisita na tunghayan na parang nabaliw ang kaninang kalmado lang na magician. Gusto niya talagang ituloy na putulin ang ulo ng isang bata. Tumakbo na ang bata at kinuha ng magulang habang umiiyak. Kamunti ka na kasing maputol ang ulo nito. Bago pa maawat ang peking magician ay nataga sa balikat ang totoong magician. Nagkagulo na ang selebrasyon. Umiiyak na nga ang inaanak ko kasi masaya sana ang birthday niya. Pero dahil dun sa nagpanggap na magician ay hindi natuloy. Nahuli naman na ang nagpanggap at dinala sa presinto. Napag-alaman din na yung lalaki na yon ay isang suspect sa isang murder case. Samantalang pinadala sa klinik yung magician na nataga sa balikat. Mabuti at hindi naman gaanong kalalim ang sugat na natamo nito. Kaya nga lang ay maraming bata ang natroma dahil sa nangyari. Pinahinto muna ang celebration at nagkaroon ng session kung saan kinakausap ang mga batang nakapanood. Lalo na yung batang nag-volunteer. Kahit ako, kinikilabutan pa rin sa nangyari. Pero pasasalamat na rin sa tunay na magician dahil naagapan niya ang parating na masalimuot na kaganapan.